Isang pagpapalang gabi po sa bawat isa. Yan, batiin po natin bawat isa. Magandang gabi. Mapagpalang gabi po sa lahat. Ayan po, tayo po'y nagagalak na muli tayo ay magkaroon ng ating Wednesday night prayer meeting. Ako, sa loob ng linggo na ito, na patuloy na patnubay gabay ng Panginoon ay patuloy niya pong pinapakita sa ating pong buhay. At marapat lang na ating pong sabayin siya sa ating pong gawain ngayong gabi. At ngayon din po, magandang gabi din naman po sa ating mga kapatiran na nakasubaybay po sa ating live streaming. At para po sa ating maganda sa pagpuri sa Panginoon, tayo po ay umawit. Awitin po natin ang Praise Him, Praise Him. Hymn number 68. At hinihiling ko po ang bawat isa magsitayo sa pag-awit ng awitin na ito. Sing! Praise Him, Jesus our blessed Redeemer. Sing, O earth, His wonderful love proclaim. Hail
archangels in glory. Strength and honor give to his holy name. Like a shepherd, Jesus will guard his children. In his arms he carries them all day long. Praise him, tell of his excellent greatness. Praise him, ever in joyful song. Praise him, Jesus our blessed Redeemer. For our sins he suffered and bled and died. He our rock, our hope of eternal salvation. Hail him, Jesus the crucified. Sound his praises, Jesus who bore our sorrows. Love unbounded, wonderful, deep and strong. Praise him, tell of his excellent greatness. Praise him, ever in joyful song. Praise him, Jesus our blessed Redeemer. Portals, love of Hosanna's ring. Jesus, Savior, reigneth forever and ever. Crown him, prophet and priest and king. Christ is coming, over the world victorious. Power and glory unto the Lord belong. Praise him, tell of his excellent greatness. Praise him, ever in joyful song. Magkaroon po tayo ng panandaliang panalangin o magdumulog tayo sa panalangin. Let's pray. Ama naming Diyos, dakila sa lahat, maraming salamat po aming Ama sa araw na ito na kayo po ang nanguna sa aming pong mga buhay at tinipon niyo po kami dito po sa aming bahay-sambahan upang kayo po ang aming mapapurihan, maitaas ang iyong ngalan, at may dulog po namin ang aming mga dalangin sa iyong banal na harapan. Panginoong Diyos, kami po ay lumalapit at humihingi ng kapatawaran sa aming pong mga pagkakasala, sa isipan, sa salita, at sa aming pong mga gawa. Nang sa gayon, sa oras na ito, Panginoon, na aming puso ay nakatuon lamang upang ikay aming purihin at pasalamatan at maitaas ang iyong dakilang pangalan. Na tunay nga ito pong gawain na ito, ang aming pagsamba sa inyo, ay maging makabuluhan at katanggap-tanggap na maging mabangong samyo sa iyong harapan. Panginoong Diyos, aming dalangin, ng aming po mga kapatiran, na padako pa lamang po dito, inyo po silang gabayan, na makasama po namin sa aming punong panalangin. At aming dalangin, Panginoong Diyos, ang bawat kapatiran sa kanila pong mga pinagdadaanan, sa kanilang mga pagsubok sa buhay, mga alalahanin. Panginoon, alam po namin, kayo ang nakakalam ng mga bagay na ito. At Panginoon Diyos, tulungan niyo po ang bawat kapatiran namin pong maibahagi na maisama po namin sa aming pong mga panalangin bilang mga magkakapatid na magdalanginan po kami sa bawat isa. Gaya nga po ng inyong tinuturo sa inyong banal na kasulatan, sa inyong salita, that we have to pray for one another, Panginoon. At gabayan niyo po kami sa gabi na ito at kayo lamang po ang madakila. We praise you and glorify your name. We pray all of these things in Jesus' name. Amen. Amen. Makakapo na po tayong lahat. At patuloy po tayo sa ating pag-awit bilang paghahanda din po sa nais po magbigay ng testimony. Ayan, awitin po natin sa ating Kapampangan hymno, I-Jesus mo ing kailangan. O sa English, Jesus is all the world to me. Sing. Jesus mo ing kailangan,
kabuyangan, kayakungan, panibatan, yaing sa sandalan. Neng malungkot, yaing awsan, alang-aliw ang lapitan. King lungkot ko, yang megalak, tapat ya. Jesus mo kailangan, kaluguran, ing bendisyon at grasya ng kakuyang babyena. Uranaldo, ba't ngan kaya atipupul asagana, aldot uran, bungang dakal, kayangan. Jesus mo kailangan, dapat kong ablasan, ing lugod na't katapatan, dapat gulutan. Aldot bengi yang maningat, tuki kaya yaing dapat, ing tukyan niya, aldot bengi yang dapat. Jesus mo kailangan, hala ng migit pa, kalugurang makapamye, katiyakan king alang hanggang kaligayan, mapuspos kapilanman, alang hanggang kaligayan, tunay nga po, ang Panginoon lang po ang talagang tunay na makakapagbigay, no, ng panghabang buhay na kaligayahan sa atin, no, na hindi kayang ibigay ng mundong ito. Kaya ngayon po tayo po dumako sa ating testimony time. Unahan ko na po, no? Nais ko pong magbigay ng papuri at pasasalamat sa Panginoon sa Kanya pong patuloy na biyaya at pag-iingat gabay sa pang-araw-araw. Nagpapasalamat po akong unang-una na sa biyaya po ng Panginoon na may ano na po ako, tawag dito, makakasama na kasangkapan sa gawain. Ayan. So meron pong mode of transportation na biyahe. Ayan. So makapunta sa mga lugar dapat puntahan, mga ministry, gawain, no po, na madali lang, di na po pahirapan sa pagko-commute. Ayan po yung motor. At saktong-sakto po na nung inalaw ng Panginoon, no po, na makuha po ito sa tulong po ni Mama. Ayan, si Mama po talaga yung ano po dyan. So, ayun po, sakto po dahil
nag-start na din po yung aming pong training sa TESDA, no, na aming pong applyan, no, nakakuha po kaming scholarship kasama si Josiah. Yun po yung naging ano po namin, naging service, no po. So 1 week na po, or nakailan na po kami, 5 days na po ng aming training simula po last week. And ito pong TESDA training na to is about welding. Sabi ko, parang malayo sa mga pinag-aaralan ko po before. Pero it's a skill, no po, na parang di basta-basta, no, na nalalaman ng lahat o kaya ng lahat. Pero yun, nagkaroon po tayong opportunity, no, na mapag-aralan po ito. And at the same time, na magamit din po natin sa ministry, na matulungan yung ibang mga kapatiran natin na kung may gusto pong matuto, ayan, o meron pong mga kailangan na paggamitan itong certain na skills na ito, no po, ay magagamit. Wala pa naman, hindi naman po ako nagpaplano na mangibang bansa. Kasi pag sinasabi po nila, pag kumuha ng welding sa TESDA ay ibang bansa na agad. No po, so di naman po. But I know the Lord will use this training, no po, na makapag-reach out din po, lalong-lalo na po, nakakatuwa. It's a blessing na itong TESDA training na ito ay ginaganap sa TPKI, no po. Hindi ko po alam kung alam po ninyo ito, but they are a Christian organization po, no, NGO, non-government organization, wherein talaga pong training center po yun, no po, and talagang pinapasukan po nila ng salita ng Panginoon. So meron pong pastor na dumadating po doon, pangalan niya ay Pastor Elias Talavera, yung name po niya. Nakaka-bless po, matanda na po siya, 89 years old. So magna-90 na, but he still preach the word of God. No po. So ayun din, nakaka-challenge din kasi tinitingnan ko din po yung klase po namin kasi 34 days po kami magkakasama. Ayun, yung class na yun ay talagang hindi lang kami magkakaroon ng engagement sa pag-aaral o sa pag-welding, but lumawak po yung mga kakilala po natin doon at mabahagi din po sa kanila yung salita ng Panginoon, ebanghelyo ng Panginoon. At good thing din po, pati yung trainer po namin, Christian din po siya. No po? Sa ano po siya nag-church, sa JIL po siya nag-church. So yun po, blessing po talaga na kahit hindi ko maisip na makakasama po ako sa training na yun. And it's a blessing din also dahil meron pong certain na bagay na tinuturo din sa akin itong pag-welding personally, no, na hindi din pala ito ganun kadali, no, na maraming mga, sabihin po natin, kunyari kung tinuro ka sa mga men po dito na pag-welding, minsan mali pa pala yung pinakaparaan po natin paano gawin ito. So merong proper way na tinuro talaga in depth na ito yung tamang gawin para ma-ensure yung safety, ma-ensure yung strength ng project na nais gawin. So ayun po, isa po yun sa mga bagay na pinapasalamatan ko po sa Panginoon. And also, I thank the Lord sa mga ministry na patuloy po na dinadagdag po ng Panginoon. Simula po sa mga young people and even sa mga clay. Ayun. So, most of the time, yung engagement po natin ay kasama po talaga yung mga young people. Nagpupunta kami sa mga bahay po nila o outside to fellowship, and talagang ma-engage po sila sa salita ng Panginoon. At nagpupuri at nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil nagpapatuloy po sila. Dati parang hinahunting mo pa sila para makasama po natin sa mga gawain. But now sila na yung nagtatanong, Pastor Jay, mayroon po bang ganito, fellowship? Ganyan, sila po yung excited na makasama po nila yung mga young people, makasama po dito. Ayan po. At ngayon patuloy nyo din po isama yon sa mga prayers po natin na itong mga kabataan na po ito. No, na hindi lang po nila makita na yung pagkakaibigan dito sa church, but talagang maging malinaw po sa kanila, no, bakit sila nagpupunta dito? Bakit po sila nag-aaral ng salita ng Panginoon? Bakit po natin sila tinuturuan? No po?
kundi yun nga magkaroon ng tunay na relasyon sa Diyos, no? Makilala po nila ang Panginoon at mapaglingkuran siya. So, yun po, nagpupuri at nagpapasalamat po ako sa mga bagay na yan, and also sa last po, yung recent po natin na fellowship dito sa mga kabataan. Nakaka-bless na kung saan itong, yan, yung mga young people natin, yan sila Eli, sila Zeke, sila Joy, sila Nehem, and iba pa pong mga young people na they can really lead activities like that, no? Yung fellowship na yan. Sige, kayo na mag-ayos, magplano. So nag-initiate lang ako sa kanila, and truly kayang-kaya po nilang gawin, no? Na sila din po ay in the future mas madedevelop pa, no po, yung kanilang skills and also yung heart nila na magamit po sa Panginoon. So yan po ang pinapasalamatan ko, at all glory to God. So, sino po next na nais pong bigay ng patotoo? Pasalamat sa Panginoon. Tayo lang po tayo dito. Ayan, wala pong susunod. O, susunod pa. Ayan. Wala. Wala pong nag-anniversary. Nag-birthday. Ayan. Okay. Sige po. Ayan, so kung wala na po, okay, tayo po ay tumayo lahat at ating pong buksan ang ating mga Biblia para po sa ating scripture reading. Ating basahin sa 1 Peter chapter 1. Basahin po natin 1 Peter chapter 1 at basahin po natin ang verse 6 hanggang 7. Okay, 1 Peter chapter 1 verse 6 to 7, basahin po natin ang sabay-sabay. Begin. Wherein he greatly rejoiced, though now for a season, if needed be, ye are in heaviness through manifold temptations, that the trial of your faith, being much more precious than of gold that perisheth, though it be tried with fire, might be found unto praise and honor and glory at the appearing of Jesus Christ. Pagpalain po bawat isa sa pagbabasa nito. Makaupo na po tayong lahat. At tawagin ko po si Pastor Jan para po sa ating mensahe sa gabi na ito. Good evening mga minamahal na kapatid kay Kristo Jesus. At narito naman po tayo ngayong Miyerkules para po mag-pray, magpasalamat sa Diyos at gayon din mapaalalahanan po ng kanyang salita, sapagkat sa buwan po ito ng July, ating pong tinatalakay, Strengthen Together. Napakahalaga na tayo po as a church ay pinagtitibay sama-sama. Kaya nung last Sunday, pinag-aralan po natin, how can unity strengthen the believers of Jesus Christ? Dito po sa ating pong iglesia, that we should have one mind, May metong tamo, na kaisipan, Kung ano yung napagkasunduan, kung ano yung napag-agrihan, okay, go, supportahan, diba? Wala nang kokontra. Kasi pag may kumontra, wala. Yung pagkakaisa, yung unity, nasisira. Tama, di ba? Yun yung di ba? At tinuro din sa atin ang salita ng Panginoon na dapat napakahalaga na pantay-pantay yung pag-ibig po natin, na ipinapakita po sa isa't isa, Walang mayaman, walang mahirap, At salamat naman sa Panginoon, ganyan po yung ating pong treatment dito, So yung pagmamahal natin, wala tayong special treatment. So kung ano yung pinapakita nating pagmamahal, pagtulong sa mga kapatid na hindi walang ganong kakayahan, is the same love o tulong yung binibigay din natin sa mga patira na may kakayahan. Na isa lang po talaga ang layunin natin, as a church, that our driving, tinatawag natin na driving purpose, and that is to share
the message of salvation of Jesus Christ sa ating mga loved ones, friends, and people around us because we want them to be saved. Di ba? Ayaw naman natin na tayo lang ligtas. That's the reason why we share the gospel to our loved ones, friends, and relatives because we want them to be saved. Maliban na lang kung kaaway mo yan, no? Sabi nga nila, the only way you can take revenge against your enemy, don't share to them the gospel. Because once they die, for sure they will go to hell. But the problem is, lagot naman tayo kay Lord, di ba? Lagot naman tayo sa Panginoon dahil hindi natin binahagi ang mabuting balita na pagligtas si Kristo. And tonight, we will study how our church strengthened together through adversity. So yan po pamagat ng ating pong pag-aaral ngayong gabing ito, pinagtitibay sama-sama sa pamagitan ng paghihirap. Tumayo po muna tayong lahat at tayo po ay manalangin. Salamat o dakilang Diyos sa oras na ito. Sa tulong po ng banal na Espiritu na nasa amin. Na magbigay po ito ng kaliwanagan upang sa gayon, mai-apply po namin ito sa amin pong pang-araw-araw na pamumuhay. At maging ako na inyo pong lingkod, puspusin nyo nawa ko ng Santong Espiritu sa aking pong pangangaral ng iyong banal na salita. Nalalabas sa aking mga bibig ay mulag, karunungan at kaalaman nagmula sa inyo at hindi po sa aking sariling karunungan at kaalaman. Ito po ang aming pong panalangin sa dakila at makapangyarihang pangalan ng aming Diyos sa tagapagligtas na si Jesucristo. Amen. Amen. Tayo po ay makakaupo na. Strengthening together through adversity. So, paano ba tayo mapapalakas ng paghihirap? Pwede ba yun? Yes! Sabagat marami pong talata sa Biblia na tumutukoy patukol sa mga paghihirap or pagsubok na nakakatulong po para talaga tayong tumatag, no? Sa ating pong pananalig at pananampalataya sa Panginoon. But syempre, first things first, no? What is the meaning of adversity? Adversity refers to a difficult and a pleasant situation. So sa Tagalog, ang paghihirap, no, ito ay isang mahirap o hindi magandang sitwasyon na kinalalagyan natin sa ngayon, di ba? And all of us for sure we experience, no, at one point in our life yung tinatawag natin na matinding paghihirap, di ba? Marahil yung iba sa atin dito naranasan talaga natin na talagang naging mahirap, no? Na yung iba ay talagang nakatira sa bukid na walang kuryente, di ba? Nasabi nga nila na pagkaitan ng tadhana, di ba? Yung iba naman talagang nagkaroon ng tinatawag na matinding karamdaman sa kanilang kalusugan. Actually po, kung paghihirap yung pag-uusapan, siguro ang pinakamatindi talaga yung kalusugan eh. Kasi yung kahirapan sa pinansyal, kahirapan sa pagkain o sa pamumuhay, medyo carry mo pa yun eh, di ba? Pero pagka kalusugan na, yung involved, medyo, di ba? Medyo mahirap talaga yon. Like in their case ng ating mga kapatid na sila Brother Dar and Brother Francis, na every time na naisasalang po sila sa dialysis center, di ba? Sabi nga ni Brother Francis, no? Todo ang kanyang dasal. Alam niyo bakit? Kasi may mga kasama siya dyan sa dialysis center, dyan sa Del Rosario. Hindi na nila natapos yung pag-dialysis. In the middle of on their schedule, nakaupo sila na dinadialysis, na cardiac arrest, namatay. Di ba? To yun eh. No? At maging mga kapatiran natin na may mga babigat din na pinagdaanang kalusugan, Sister Adelina Balingit, di ba? Nakasalukuyan, nag-solidronics na naman, nag-radiation therapy, tapos yung tinatawag sa ultrasound biopsy kasi may nakita na bukol doon sa kanyang lungs, sa labas o sa may baba ng kanyang lungs. Kaya nga mamaya pagpipray natin na yun ay benign at hindi po cancer. Kasi syempre mabigat din yun on her part. Because to tell you frankly, talagang gumastos sila less than roughly around 700,000 to 800,000 pesos yung nakaraang treatment, bagaman merong medical insurance, pero hindi po talaga sasapat yun. And it so happen, ang ating kapatid, wala na siya doon sa dati niyang trabaho, si Engineer Raul, dito na sa bagong company, kaya todo yung prayer namin na itong company to na kanya nilipatan, kasi kinuha siya
ng mga dati rin niya kasama, nag-put up ng company, ay maging stable, no? At maging matatag. Kasi nga, syempre, yung sitwasyon ng kanyang asawa, at maging si Tita Monet, na recently lang, binisita ng mga prayer warriors, no? Na nandun, na-encourage siya, nandun, hindi pa rin niya magalaw yung kanyang braso. Hindi pa rin niya magalaw ang kanyang binti. Hindi po biro. Bakit? Kasi yung mga apo niya, nagdedepende pa rin po sa kanila. Sapagkat hindi na rin po talaga kayang magawang makapagtrabaho ni Raymond para i-sustain yung pangangailangan ng kanyang mga anak. Kaya nandyan sila Tito Rick at maging si Tita Monet to the rescue. At yun nga, kagabi, tumawag, medyo nalungkot na binalita na Sister Elena Bobo, I'm expecting na, sabi nga ng kwento ng doktor, na benign, tapos all of the sudden, lumabas yung biopsy result na cancer. Ngayon, medyo ano siya, nawiwindang yung kanyang isip kasi nga, ang akala niya, benign, tapos all of the sudden, lumitaw yung biopsy, cancer. Tapos ngayon, dinadala yata sa Marhin Telebastagan for confirmation. Yung test, siguro para ma-determine kung anong stage siya. So, sabi niya, hindi ko alam kung anong gagawin ko. So, wala, mag-pray tayo. Pero, kung ano yung alam ko na pwede ko may tulong, gawan tamo. Diba? At marami pa pong iba na mga paghihirap, lalo-lalo sa mga kalusugan at ilan sa atin. Kaya, wala, lumalaban na lang talaga tayo, di ba? Laban ng buhay, ng pananampalataya para tayo makapaglingkod sa Panginoon. Kaya nung last Tuesday talaga, kasi binigyan naman ako ng gamot, pero siguro, hindi lang ako pasyensyoso. Gusto ko kasi agad pero tataka ko, pambihira, pag lilimang araw na parang, ba't hindi pa nawawala yung hingal ko? Tapos, na-confine ako doon, hindi naman talaga ako in oxygen. Wala na, normal yung oxygen level. Tapos, hindi man ako nag-nebulizer, tinuli lang gamot. Pampira, pagpatak ng 6, medyo gumanda na. Sabi ko, mukhang lalabas na yata ako. Kaya sabi ko nung Miyerkules, naku, lalabas na nga talaga ako kasi binisita ko na isang doktor medyo na ako, pampira, wala pa si Doc Peñapel. Kasi ayokong magliba sa gawain. Tsaka meron gawain din sa baptismen, speaker ako. Tapos, may mga speaking engagement. To God be the glory. Dumating siya 8:00. So, walang choice. Talaga ng Huwebes. So, sa happen, hindi lang talaga na-carry ng medical insurance ko yung kwarto. Sweet ba naman? Tapos, naka-line up pang 8. Naku, sabi ko. Tapos, tawag ako doon. Siyempre, chine-check ko kasi 50,000 lang yung tumawag yung medical, yung HMO. Sir, magkano ba yung MBL mo? Hindi pa sinabi sa inyo, hindi Sabi ko 50,000. Magkano na ba yung biniga? Ang bill nyo na ngayon 26,000. Pampira 26,000. Wala pang isang araw. Pero salamat naman sa Panginoon, ang naging bilang is nasa 38, no? Pero malaki na ng PhilHealth, halos kalahati. At least may natira pa rin doon sa medical insurance, no? Pero sa biyaya ng panakalabas, salamat din sa mga patira, no? Nagbigay, di ba? Pandagdag din, di ba? Actually, lalakad ko nga, di ba? Sabi ko nga, tayo tumutulong para maglakad sa ahensya ng gobyerno. Pero sabi ko, Heart, punta ka doon, nilakad natin. Sabi ko, anong numero mo? 120. Anong numero? 16. Ay, naku, hindi na pwede. Labas na tayo. Abuti tayo ng siyam-siyam. So, you see, labas. Pero wala kailangan mo lang magpatuloy di ba? Bahagi ng buhay yun. Talaga nagkakasakit talagang tao syempre, magpagamot ka, magpa-hospital ka kung kailangan. Kasi ba, nagtatrabaho ka Pero alam ko naman, ibabalik naman ng Panginoon kung ano man yung mga nawala, no? So, paano tayo, FBCC believers, ay sama-samang napapatatag, no? Sa pamagitan ng tinatawag natin na paghihirap. Bagaman, ang bawat isa sa atin, at one point in our life, experience, no? Difficulty and an unpleasant situation. Lalo-lalo na dyan, yung tinatawag natin na kalusugan. Una, adversity strengthen our faith. Ang paghihirap ay pinagtitibay ang ating pananampalataya. Do you agree with this? Yes. Hindi mo ba natin napapansin pagka may pinagdaanan tayo na paghihirap sa buhay?
Tapos, umulit yun ulit. Anong napapansin natin? Parang, di ba? Parang dati, parang medyo na ano tayo, natataranta tayo, hindi natin, pero pagka dumating yung ulit the same level, medyo, di ba? Nakakaya na natin, di ba? Because the truth is, yung mga paghihirap na yan, karamdaman, problema rin sa buhay, problema sa pamilya, pinapaintulot ng Panginoon niya para tibayin, no? Yung ating pananampalataya sa Kanya. Kaya nga sabi nga sa 1 Peter chapter 1 verse 6 to 7, ito'y dapat ninyong igagalak. Kahit sa maaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. So, the Bible tells us, according to Apostle Peter, that all of us at one point in our life, not only the believers during the first century Christian, pati tayo, meron talagang paghihirap na maranasan tayo. Pero sabi ng Bible, maikling panahon lang yun. Amen? Maikling panahon lang. Bakit? Ang ginto, bagaman nasisira, ay pinapadaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman ang inyong pananampalataya sa higit na mahalaga kaysa ginto ay sinusubok upang malaman kung ito'y talagang totoo. Diba? Kaya kung narimis mo malalaman mo talaga kung ikaw talaga ay totoo yung pananampalataya mo sa Panginoon, na kahit may mga pinagdadaanan ka sa buhay mo na hindi maganda, but still you continue to worship, serve, and support the ministry of the Lord. So mean to say, your faith is genuine. Amen? Kasi maraming mga tao, they are claiming to be Christian, but when they undergo adversity in life, nawawala sila na parang bula. So, kung paano ang ginto nare-refine pag dinadaan siya sa apoy, the same thing with us as Christians. Lalong nagiging matatag, lalong naging dalisay, yung ating pananampalataya. Sa gayon tayo'y pupurihin at dadakilain at pararangalan sa araw na mahayag si Kristo. Ibig sabihin, there will come a time when we appear to Jesus Christ, God will commend us and reward us for being faithful to Him despite of, di ba? Sapagkat alam naman natin mga paghihirap at pagsubok na ito na pwedeng dumating sa atin ay pansamantala lang. At dahil sa ating pananalig sa Panginoon, we believe that God will preserve our life, di ba? Katulad kay Ate Early, di ba? Biyaya ng Panginoon. Actually, kahit dinala ko siya doon sa pinsan ko, kay Doc Eugene, hindi man kailangan siya i-dialysis kasi okay naman yung mga ano niya eh. Pero syempre, doon sa medical terminology, doon sa mga expert, ganun talaga yung ano nila. Pero in her case, it's different, di ba? That's the power of God, di ba? In us, di ba? At hindi lang yun, di ba? The truth is, we know that whatever extent or degree of our suffering, God is always there, no? To provide our needs, to protect our life. Because the truth is, our present suffering is not to be compared with the glory which shall be revealed unto us. Diba? Yun ang sabi niya po sa Pablo sa Roma 8:18. Para sa akin, ang mga pagtitiis natin sa kasalukuyan ay hindi maihambing sa kalwalatian na ipapahayag sa atin balang araw. Apostle Paul encourages believers that current hardship and pain cannot be weighed against the magnificent eternal glory to come. Diba? Yun ang gusto niya sabihin po sa Pablo. Diba? Mayroong naghihintay na maganda. Matapos na mga paghihirap na ating naranasan dito sa mundong ibabaw. Kaya nga our trials, painful as they may be, serve to strengthen and refine our faith. Amen? Yun lang yun Pinagtitibay lang yung ating pananampalataya. Kaya pag dumating ulit yung ganyang klase, medyo mapapansin mo, nakikerry mo na. So, yun nga lang, may susunod naman na ibang level para lalong ma-strengthen yung ating faith. Diba? So, when adversity come, always bear in mind, that's one way para i-refine ng Panginoon yung ating pananampalataya at pagtibayin niya. Kaya sabi nga lang ni Apostol Pedro,
tanggapin na lang natin ang may kagalakan. Kasi may maikling panahon lang naman yun eh. Pangalawa, adversity produces Christian character. Ang pagsubok ay nagbubunga ng Kristiyanong katangian. Alam niyo po, no, totoo yan, no, sa mga hindi pa Kristiyano o hindi pa mananampalataya, pag dumaan sila sa mga paghihirap, anong lumalabas sa bibig nila? Galit laban sa Panginoon, galit sa mundo, di ba? Totoo yun eh. Pero sa atin pala, nagiging daan pala yan para, you know what, mag-produce ng mga katangian ng pagiging tunay na Kristiyano. Ang sabi nga dito sa Romans chapter 5 verse 3, hindi lamang iyan, ikinagagalak din natin ang mga kahirapang ating tinitiis. So, the Bible is very clear, lahat tayo may mga kahirapan na kasalukuyan na tinitiis. Yun nga lang, merong spoken, merong unspoken, di ba? So, doon sa mga unspoken, so, we give them respect, di ba? So, what we can do is to pray for them. Okay? Dahil alam nating ito'y nagbubunga ng pagtsatsaga. Kaya kung minsan pala, kung bakit pala tayo inalo ng Diyos sa kahirapan, para magbunga ng pagtsatsaga. Kaya lesson learned na tutunan ko, hintayin yung epekto ng gamot. Huwag magmadali. No? Kasi nagtaka nga ako ng pambira. Ika-6th day, parang guminhawa yung pakiramdam ko. Wala mang nebulizer. Yun nga lang, walang pagtsatsaga. Lesson learned. So kung nagtsaga sana ako, di na ako gumastos ng 3 araw sa room. Yun yung lesson. Kaya magtsaga. Yun nga kasi masyado kong tawagan ka lang sa akin faster dyan. Gusto mabilis. Di ba? Kasi naka-focus ako doon sa event sa Sunday, sa Sabado kasi syempre bihira lang naman yung maging guest speaker ka, di ba? Ng baptismen, ang daming dumating. Tapos speaker ka dito, tapos doon kila Ate Arlene, di ba? Blessing yun eh. Di ba? Kaya doon ako nakatuon, kaya gusto ko madalian. Diba? At ang pagtsatsaga ay nagbubunga ng mabuting pagkatao. Alam mo, totoo yun eh. Totoo yun, no? Pagka may sakit ka, helpless ka, di ba? Nawawala ang yabang mo. Totoo yun. Totoo yan, di ba? Tama? Nawawala ang yabang mo. Pagka may sakit kayo, alam, pagka nawala na yung sakit mo, may tendency na bumalik yun, di ba? Kaya pagka gumaling, medyo patuloy pa rin yung pagpapakumbaba. Amen? Kasi baka mamaya magkasakit ka ulit, ibig sabihin, medyo tumataas na naman yung yabang mo. Di ba? At nagbubunga ng pag-asa. Kasi totoo yung pagka may sakit ka, mabait ka. Tama? Di ba? Anak, pwede, bantayan mo lang ako Salamat naman, nandiyan yung anak ko. Talagang ginising ko madali. Anak, bumangon ka. Punta tayo, 2:00 ng madaling araw. Natutulog. Mabait naman, sumusunod. Anak, pakiabot mo to. Anak, pakiabot. Totoo yan eh. Pero pag magaling na, ayun na. Magagalit ka naman. Pero kaya, dapat, di ba? Mabuti. Yun nasabi ng Bible eh. Mabuting pagkatao at nagbubunga ng pag-asa. At hindi tayo binibigo ng pag-asang ito sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay binubuhos sa ating mga puso sa pamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin. So the Holy Spirit that is in us produces Christian character the moment we underwent or undergo through hardship, suffering, and trials in life. So yung pala yun, pagka pala may mga dinaranas tayo mga paghirap, yung Holy Spirit gumagawa sa buhay natin para makapag-produce tayo ng mga Kristiyanong katangian. Base doon sa binubunga niya, di ba? Sa Galatians chapter 5 verse 22, and the fruit of the Holy Spirit, love, joy, peace, long-suffering, gentleness, meekness. Di ba? Lumalabas yun, di ba? Pagka you are in adversity. Di ba? When you are in hardship in life. Katulad, nag-Bible study kami kanina, no? Uncle Jess.
Kaya di ba, Ate Arlene? So, sabi niya, at this present time, doon sa kanyang situation, yun, maraming pera, kilalang tao. Pero sabi niya, honestly speaking, sabi niya, helpless ako. Helpless in the sense na he rely on God for healing. Yun, di ba? Totoo yun eh. Di ba? Minsan inaalaw ng Diyos na sa ganung sitwasyon na maging helpless tayo para mag-rely tayo sa Panginoon. Not with our own resources, not with other people, but only God. No? The Holy Spirit that is in us produces Christian character the moment we undergo through hardship, suffering, and trials in life. Our whole being is transformed or changed, di ba? Nagkakaroon tayo ng mahabang pasensya, bumabait tayo, na dati magagalitin tayo, di ba? At natutunan nating tanggapin ng buong puso yung mga nangyayari sa buhay natin, di ba? Lalo na pagkakasakit. Wala, it's a matter of acceptance eh. And you need to move on para makapagsamba at makapaglingkod sa Panginoon. At yun nga, ang kagandahan lang sa atin ng mga Kristiyano, na hopeful tayo, di ba? That one day gagaling tayo. Di ba? Na one day ay lilipas din ito mga paghihirap na ito na ating nararanasan. Di ba? Pangatlo, adversity causes us to experience God's grace of strength. Dahil sa mga pagsubok na naranasan natin, ang biyaya ng lakas mula sa Diyos. Sometimes God allow us to experience adversity so that He can supply His strength to us. Because most of the time, sa buhay natin bilang isang Kristiyano, yung lakas natin yung pinapairal hindi yung lakas nagmumula sa Panginoon. Diba? Sabi nga sa 2 Corinthians chapter 12 verse 9, ganito ang kanyang sagot ng Panginoon kay Apostol Pablo. Ang kagandahang loob ko ay sapat para sa iyo, sapagkat lubusang nahayag ang aking kapangyarihan kapag ikaw ay mahina. Kaya't buong galak kong ipinagmamalaki ang aking kahinaan upang manatili sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. So we know the context of this, di ba? Apostle Paul prayed thrice that God will remove the thorn in the flesh. The thorn in the flesh, according to Bible scholars, it could be physical illness, pwede ring emotional, emotional pain, whatsoever. No? Hindi natin alam, only God knows. But, despite of that thorn in the flesh, para kay Apostol Pablo, pinapahina siya. Pero sinabi ng Panginoon sa kanya, Paul, the strength that you have right now, even though you are experiencing so-called thorn in the flesh, is not yours, it's mine. At doon ngayon napagtanto ni Apostol Pablo na, nga, kasi kung sa kanya lang strength, baka hindi na siya makapagpatuloy, di ba, sa paglilingkod sa Panginoon. Kasi yung thorn in the flesh na sinasabi niya, matindi yun eh. Nasabi nga niya, mensahero ni Satanas. Na alam naman natin, ang gawa ng Diablo, para hadlangan siya, di ba? Na hindi niya maipangarat, may palaganap ang mabuting balita ng pagliligtas ng Panginoon. Nasa ganong sitwasyon, nakaranas siya ng paghihirap, paraan pala yun para sumagana ang lakas ng Panginoon. Kaya sa mga panahon nakakaranas tayo ng mga paghihirap sa buhay, it's an opportunity for us to experience the power and strength coming from the Lord. Kaya sabi po sa Pablo, mas ipagmamalaki ko na lang yung kahinaan ko, naranasan ngayon, para ang kapangyarihan ng Diyos ay manatili sa Kanya. Did it happen in the life of Apostle? Yes! Imagine that guy, even though he has thorn in the flesh, tinawag na messenger of Satan, yet planted so many churches in Asia Minor and in some part of Europe. And even he went into the center of power, the Rome, na ipangaral niya mabuting balita pagliligtas si Kristo doon sa palasyo ng emperador at nakaabot din doon. Di ba? Amazing. Yun nga lang, syempre, ang end ng kanyang buhay ay yun, no? He died as a martyr. He was being beheaded during the time of Emperor
Nero. But what important is, di ba? Apostle Paul realized that even though in his hardship, the grace of strength ay patuloy niyang nararamdaman, no? Na nagmumula sa Panginoon. Trials and hardship in life, the more trials and sufferings we experience in life, yung biyaya ng kalakasan nagmumula sa Diyos ay ating naranasan. Kaya nga God's grace is our inner strength. Amen? No? God's grace, biyaya lang ng Panginoon. Lahat tayo may mga paghihirap naranasan. It could be sakit or whatsoever. Pero that's not our strength. That is God's strength na binibigay niya sa atin. Yan yung biyaya ng kalakasan. Na tayo nakakapagpatuloy despite of. Kaya nga, we experience God's power and strength in times of sufferings and trials. Always bear this in mind. Doon natin maranasan ang kapangyarihan at lakas nagmumula sa Panginoon according to 2 Corinthians chapter 12 verse 9 sa mga panahon na tayo dumaraan sa mabigat na paghihirap at pagsubok ng ating pong buhay. Kaya nga for our life application, number 1, God's daily strength is sufficient in times of adversity. Kaya nga, we need to rely always on God's strength. Amen? We need to rely always on God's strength. Kasi yun, hindi yun naubos eh. Kasi kung strength natin, pairali natin sa panahon ng mga paghirap, baka hindi natin kayanin. Pero kung pairali natin, yung lakas nagmumula sa Panginoon, makakaya natin. Yes, we can. Diba? Sabi nga ni Apostle Pablo, I can do all things through Christ, which strengthened me. Second, adversity makes us a better person, not a bitter person. Kasi iba kasi yung mga paghihirap, ginagawa doon sa bitter, no? No. For us a Christian, adversity makes us a better person. God is molding our character and behavior, no? Through that adversity na pinagdadaanan natin, paraan din yan ng Panginoon Diyos para hubugin yung ating pagkatao, yung ating pag-ugali, di ba? Lalo-lalo pag naharap tayo sa mga paghihirap sa buhay, di ba? Totoo kasi yun eh, pagka dumaan ka talaga sa mga paghihirap sa buhay, pwedeng lumabas yung mga, yung mga hindi magaganda. Pero siyempre sa atin, ng mga Kristiyano, dahil yung Holy Spirit nasa atin, yun ang nagmo-mold sa atin para makapag-produce tayo ng mga magagandang katangian at magagandang ugali. At pangatlo, adversity strengthen our faith. No? Ang mga paghihirap ay pinagtitibay yung ating pananampalataya. Kaya dahil dyan, let us continue to be faithful to God even unto the end. Amen? We need to be faithful to God even unto the end. And we learn the story of the apostles, how they continue in their faith despite of sufferings and trials they face in life. Even unto the end of their life, they remain faithful. So I hope and pray that this message of the Lord ay nakapagbigay sa atin, yung ating short devotion, ay nakapagbigay ng encouragement that through adversity, ay napagtitibay ang bawat isa sa atin, yung ating pananampalataya, nabibigyan tayo ng Panginoon Diyos ng kalakasan, ng Kanyang biyaya, at naging hindaan ito para hubugin tayo ng Panginoon at makapag-produce ang Holy Spirit in us na mga Kristiyanong katangian, para sa kapurihan at kalwalatian ng Diyos. So, to God be the glory. Tumayo po tayong lahat at tayo po ay manalangin. Dakila namin Diyos sa langit, marami pong salamat sa iyong salita na aming pong napag-aralan at aming pong natutunan. Truly, through adversity, our faith is strengthened because you allow us to undergo through this hardship, trials, and suffering para pagtibayin ang aming pong pananampalataya, para may pakita po namin ang aming pong totoong pananampalataya sa inyo. That no matter what happened, we will continue to
serve you. We will continue to worship you. We will continue to obey you. That truly, in times of adversity, your grace of strength ay patuloy po naming maranasan sa aming pong pang-araw-araw buhay upang sa gayon, mapagtagumpayan po namin ang anumang mga kahirapan na aming pong naranasan sa kasalukuyan. And through adversity, ay nagagawa nito na yung aming pong pagkatao ay baguhin, alinsunod sa binubunga ng banal na Espiritu na nasa amin. Marami pong salamat sa iyong salita na amin pong napag-aralan, patuko sa pagpapatibay sa amin ng mga paghihirap, at makakatulong po ito para yung amin pong pananaw sa mga paghihirap ay maging positibo palagi at hindi po maging negatibo. Marami pong salamat sa iyong salita na amin pong napag-aralan at natutunan. Ito po ang amin pong panalangin sa dakila at makapangyarihang pangalan ng aming Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Amen. Amen. Tayo po'y makakaupo na. Tayo po ay darako sa ating pong mga prayer items. At salamat sa Panginoon sa kanya pong mga salita na ating pong napag-aralan. Sa ating pong mga panalangin ay una po, patuloy po ang ating panalangin sa kaya Brother John Matthew de Rosario na matawagan po siya ng kumpanya na kanya po na-applyan. Then, kaya lumampas ata. Si Brother Alan Malang din po, patuloy po nating panalangin. Ganon din ang kanya pong pinang-applyan at na maka-work po siya at maging good supplier po siya sa kanya pong family. Lalo po umaasa din po sa kanya. Pray po natin siya. Magiman po ang healing kay Sister Manette Flores from stroke. Ayun po, no? At bagamat siya ay meron pong therapy na pinagdadaanan ay ito rin po magiging wake up call sa kanya pong mga apo, sa kanyang anak na magbalik loob sa Panginoon. At hindi naman po natin mapilit pero alam po natin siya talaga ang source ng ating pong tagumpay at mga pagsubok na ito upang tayo ay tumibay sa pagtitiwala sa Panginoon. Pag-pray po natin siya, maging man po si Tito Rick, pag-pray po natin. Maging man po si Deacon Renz Infante, ang kanya pong kidney stones, ang cyst and stomach ulcer. Pag-pray po natin according po sa grace ng Panginoon ay bigyan po ito ng tagumpay. Okay? Maging man po si Sister Odessa Rosario, ang kanya pong pregnancy at nasa 4 months na po siya. Pag-pray po natin na maging healthy patuloy yung bata sa loob at maging man po ang kanilang safety sa travel everyday sa kanya pong pagpasok. Sama po natin mga kapatiran po natin na dumadaan po sa dialysis, Brother Francis Abanador, sa kanya pong pangailangan, lalo na po ang financial sa mga gamot na kanya pong tinitake at ang safety po sa kanyang travel papunta po sa dialysis center, good health and strength po. At patuloy po nakalapong paglapit sa Panginoon na bagamat sa kanyang sitwasyon ay nakasama po natin sila sa pagsamba. Okay? Di lamang po siya, kundi maging man si Brother Dal Gueco, ay yun din po ang kanya pong kalagayan. Nag-undergo pa rin po siya ng dialysis. Pag-pray po natin ang safe travel nila. Galing pa po ng Bacolor at doon po siya sa Mount Carmel. At ang kailangan din po financial sa kanila pong medicine na bagamat ang dialysis center po ay libre, pero ang medicine ay kailangan pong gastusan. Pag-pray po natin ang protection ng Panginoon at maging man po ang patuloy ng tagumpay po dito. Sister Adinila Balingit, ganoon din po. Nabanggit ni Pastor Jan kanina. Kasama po natin sa patuloy sa panalangin ang biopsy and God's financial provision. Noong Sunday po ay si Brother Raul lang po nakasama natin sa service
dahil nga po sa sitwasyon na patuloy po na magpapalakas sa physical at maging po sa spiritual si Sister Adelina Balingit. Okay? Maging man po ang tatay ni Sister Lisa, si Tatay Ding Arauban, papray po natin ang mga kinakaharap na lab test na ito ay maging normal, maihanda ang kanyang katawan at maging man ang kanyang kaisipan. Pag-pray din po natin ang health ni Sister Early at salamat sa Panginoon nga po, no? Patuloy na siya ay ginagamit ng Panginoon dito po sa ating church at maging man po sa mga kabataan sa Bethany. Ito po ang kanyang kinakaharap na si KD ay manormalize po sa kilos ng Panginoon. Ito po ay ang paghimala niya sa buhay ng kanya pong lingkod. Pag-pray po natin siya. Kaya maging man po ang kalagayan ni Sir Dory Canlas, miraculous healing sa kanya pong cancer na pinagdaanan. At maging man po Sister Helen Abobo, ang treatment plan po sa cancer niya, na mabigat po ito sa kanya sapagkat ay kahit sabihin mo na ito ay dumaan na sa kalapong laboratory, pero meron po mga bagay na nagbabago at hindi naman po natin ma-sure kung talagang yun po ba talaga ang result, but we pray na sa mga preparasyon po niya ay palakasin po siya ng Panginoon at maging tama yung treatment na dapat na kanyang kakaharapin o pagdaanan. Pag-pray din po natin, mga kapatiran po natin, sa kalapong trabaho at kabuhayan, na patuloy po na ang Diyos magkaloob ng tagumpay sa negosyo, kabuhayan, sa kabila ng mga pagsubok na kailan pong kinakaharap at ang proteksyon ng Panginoon sa kanilang pong ginagawa o gampanin araw-araw na malayo po sila sa mga tao masama at magiman sa kalapong kalusugan. Ingatan sila ng Panginoon na sabi nga ay sila ay ilaw at asin sa mundo na ito, na sila ay patuloy magningning at umalat upang sa gayon ay makita po ang patutuo bilang mga mananampalataya. Panalangin po natin sila. At ang may ministeryo po na binigay ng Panginoon sa iglesia na ito, ang ating Sunday service, Sunday school, ang prayer meeting po natin. At gayon din po ang ating mga outreaches, ang AFP-PNP, San Luis, at ang mga Bible studies po at outreaches ng mga bata na ginagampanan po ng ating po mga workers at mga volunteers na ang Panginoon lang siyang patuloy na mabigyan ng kapurihan. Okay? Maging man po ay ang ating pong incoming po na outreach, bagamat na ito po ay pinaplano pa lamang, pag-pray po natin na ma-approve po ng President ng Sierra Vista na magkaroon po ng outreach doon sa kanila para mga bata po ay maturuan ng salita ng Panginoon. At ang mga kapatiran po natin sa abroad, kaya pag-pray po natin, sila, ang work po nila Brother Sam, Sister Paudison, doon po sa Dubai, si Jenny Baruga, Shay and Micah Carlos, ang Kiambao family, si Brother John Liberato, si Alan Baluyot, Rolly Quevedo, CJ and Lai Rojas, Manding Pabalan, si Baluyot, Honrade family, Louie May Balingit. Pag-pray po natin ang kalapong good health, magiman po ang kanilang spiritual health din naman, na patuloy ay makantabay po sa ating live streaming at magiman may layo sila sa mga kaguluhan na minsan ay dumarating ang kaguluhan na hindi po natin natitiyak kung kailan, pero ang proteksyon ng Panginoon ang ating pong pinangahawakan. Pag-pray po natin mga kapatiran na ito. Okay? At magiman po yung ating gobyerno, patuloy po natin ilapit sa Diyos ang karunungan, kaalaman sa kanila pong panunungkulan mula sa presidente hanggang sa barangay officials at ang stability po ng ating ekonomiya, bagamat na ang panahon ay pabago-bago at mayroon po tayong mga bagyo na parating, na minsan naman po nandun po yung pag-alala ng ating pong gobyerno na ang pinagmumulan po ng water source ay mababa pa rin kahit gaano kadalas ang ulan sa Maynila, maging man po sa mga probinsya, pero hindi po na itatapat yung buhos nito sa ating po mga dam. Pag-pray po natin, maging man po ang incoming barangay and SK election this November 2026,
Panalangin po natin sila at maging man po ang karunungan ng mga kababayan po natin pagdating sa eleksyon. At ang ating po mga estudyante, patuloy po natin pag-pray, yung ating po mga high school student at elementary na hindi na po magkaroon pa ng mga pagbabanta o kaya gulo na sanhi po ng mga bomb threat na yon. At ganyan din po yung ating po mga college student na sila po ay papasok na this coming July 27. At pag-pray po natin na ang kalapong proteksyon, lalo na ang travel ng ilan at ang mga bagong college na masanay po na sila ay maglakbay. Pag-pray din po natin ang mga graduating student this month of August, sapagkat yan po ay napakahalaga at ang kalapong preparasyon sa kanilang board exam. At isama po rin po natin ang safety na travel po, no? Dahil ang Dizon family ay hindi lamang sila ay bibisita doon sa Dubai, kundi sila ay maglakbay din sa Europe. Pag-pray po natin ang safety nila at maging man po ang kanilang pag-uwi sa buwan po ng August. Okay, maging man po ang kahandaan po ni Brother Mike at bago po matapos ang July, sila po ay babalik po sa Alaska. Pag-pray po natin sila. Then, yung ating pong mga kapatiran na kung saan ay hindi rin po natin mabanggit ang mga pangalan, lalo na po yung mga karamdaman ay nangyayari na sila po ay patuloy bigyan ng katatagan, kalakasan ng ating Panginoon at sila ay magtiwala sa Diyos. At maging man po ang ating mga kabataan sa Bethany ay may mga absent po kanina dahil nga po sa ubo at sipon, kahit ang mga magulang po ay nahahawa din o nagkaroon din man ng sakit, pag-pray po natin na hindi po sila makapagliban sa kanila po mga klase. At pag-pray po natin, ang ating speaker sa Sunday ay si Pastor Jeho Sariego. At maging man po yung ating cottage prayer meeting sa Friday na po ito, sa family po ng Gadi. Yan. Dito gagawin sa church. Okay, sige po. Punta po rin po tayo na po. Okay? At wala po tayong online sa ating pong cottage. Okay? Yan po, sama po natin sa mga prayers po. Okay, tayo po ay maghanap ng ating mga partners at tayo po ay dumulog sa Panginoon sa panalangin.
rin po ang Panginoon sa ating po natapos na gawain. And additional po na announcement sa ating pong mga young people ay meron pong Interchurch o Pampanga Youth Fellowship. Nandito po gaganapin sa ating church. Tayo po yung host hapon po, 2 p.m. hanggang 5 p.m. So, sana po makasama po lahat. Mga young people, meron lang pong registration na 100 for your dinner, no, and snacks. Iba pa pong matatanggap sa fellowship na po yun. At yun lamang po ang karagdagan sa ating announcement. And for our closing hymn, awitin po natin ang ating theme song, We Gather Together. Hymn number 40. Ready now, sing. We gather together to ask the Lord blessing. He chastens and hastens His will to make known the wicked oppressing. Now cease from distressing. Sing praises to His name. He forgets not His own. Beside us to guide us, our God, with us joining, ordaining, maintaining His kingdom divine. So from the beginning, the fight we were winning. The Lord was at our side. All glory be thine. We all do extol Thee, Thou leader triumphant, and pray that Thou still our defender wilt be. Thy congregation escape tribulation. Thy name be ever praised, O Lord, make us free. Shall we all stand para po sa ating closing prayer? Tayo po ay manalangin. Sa iyo po, dakilang Ama, Diyos na nasa langit, kami po ay nagpapasalamat dahil po sa gabi na ito ay tinipon niyo po ang mga anak mo sa kabila na pagod ang katawan, ngunit ay napakahalaga po na kami ay nagkasama-sama para manalangin. Salamat, Panginoon, sa manadudug na prayer items na kami, Panginoon, ay buong puso naniniwala na ito ay makaabot po sa iyo pong trono ng biyaya na aming pong matanggap ang mga kasagutan po dito. Salamat, Panginoon, sa mga request na aming pong nabanggit sapagkat alam po namin ito ay kagalakan ng mga kapatiran na matanggap po nila ang tugon na mula po sa inyo. Salamat din, Panginoon, sa magandang panahon na mayroon po kami na aming pong nagawa ang mga tungkulin sa araw na ito, ang iyo pong proteksyon sa mga kapatirang guro na sila, Panginoon, ay niyo pong iningatan sa kalapong tungkulin sa paralan at maging man makasama po sa aming pong pulong panalangin. At kami, Panginoon, ay dumudulog sa inyo upang ilapit, lalo, Panginoon, ang ipinapahayag po ng aming tagapagbalita, Panginoon, ng panahon na merong papasok na bagyo na ito ay si Joseph. We pray, Lord, na ito po ay kung paano po ang super typhoon na si Inday ay lumihis, nawa ganun po ang iyong gawin upang hindi po maminsala sa aming pong bayan. We pray, Lord, na patuloy po ingatan ang aming pong bansa sa kabila na may mga problema na kinakaharap at meron din kami mga kababayan din na sila ay apektado din po sa mga ulan na nangyayari na hindi naman po ito, Panginoon, hadlang sa mga gawain na aming pong ginagampanan every Sunday. We pray, Lord, magiman po ang fellowship ng mga kabataan. Ito, Panginoon, ay ang pagparito ng mga young people
sa aming pong kapulungan sa FBCC this coming Sunday. Nawa Panginoon makapag-start po sila ng on time para sa gayon na hindi po mantala ang mga kapatiran na umatin po sa vesper service. We pray din Panginoon ang gawain po mamaya sa darating po na Friday. Ang Catholic Prayer Meeting na mag-host ay ang Gadi family. We pray, Lord, na makadalo ang mga kapatiran upang sama-sama Panginoon idalangin sa inyo ang concern po ng family na ito, magiman po ang health ng bawat isa, lalo na ang mga kabataan, at higit sa lahat inyo pong proteksyon sa bawat isa sa amin. Salamat Panginoon sa mga pagsubok na amin pong na kinakaharap, na gaya Panginoon niyo pong mensahe na dito po ay pinapalakas nyo kami upang makita po namin Panginoon ang iyo pong kalooban sa buhay namin na kami magtiwala patuloy at binabago nyo po kami sa mga bagay Panginoon na amin pong naranasan bagamat ito po ay mahirap, mga pagsubok o karamdaman sapagkat sa inyo o Diyos ay tunay meron kaming tagumpay. Samahan kami o Diyos sa aming pong paghiwalay, pag-uwi sa aming pong mga tahanan at maghiman sa kapahingahan sa aming pagod na isipan at katawan para maihanda sa araw ng bukas ng trabaho, magiman po sa negosyo na kakaharapin po ng iyo pong mga anak at mga kabataan sa kalapong pag-aaral. Ito po aming samot dalangin sa dakilang pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. God bless you po and good evening.